Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules Santo, April 16, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Sitwasyon sa mga pantalan at bus terminal ngayong uwian para sa Semana Santa. Alamin! Disqualification case. Inihain na ng COMELEC laban kay Pasig Congressional Candidate Christian Sia. Pasasalamat at pagninilay. Sentro ng tradisyon ng Visita Iglesia. Heat index sa ilang lugar sa bansa. Nasa danger level na. Filipina racer Bianca Bustamante. Tampok sa Forbes 30 under 30 Europe. Sa showbiz, Gary V at RJ De La Fuente nag-team up para sa isang ballad na sakto ngayong Holy Week. At J-Hope, may dance collab with content creator Niana Guerrero. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nananatili pong magaan ang daloy ng trapiko para sa mga motoristang palabas ng Metro Manila at papuntang norte. Ayon sa pamunuan ng North Luzon Expressway, asahan po ang light traffic at maikling pila sa Balintawak Toll Plaza, maging sa Mindanao Toll Plaza. Bukawe Toll Plaza ay magaan din ang daloy, habang sa iba pang bahagi ng NLEX, SC-TEX at connectors nito, maging sa toll plazas at interchange ay mananatili ang mabilis na galawan. Naikipag-ugnayan na ang Port Authority sa mga shipping line at Maritime Authority para magdagdag ng special trips para ma-accommodate ang dagsa ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Silipin natin ang sitwasyon sa North Port Terminal sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Gabi pa ang biyahe ni na Angel papuntang Cagayan de Oro, pero tanghali pa lang, nagpunta na sila sa Northport Passenger Terminal sa Maynila para masigurong hindi sila mahuli sa biyahe. Much better na mas maaga po. Tsaka baka mas mapila later, so mas maganda maagapan. Tsaka may baby. Ayon sa manager ng Northport Terminal, isa lang ang biyahe ngayong araw at nanasahang dadagsa ang 700 pasahero. And then we are expecting yung mas maraming pasahero sa Sunday na. Tatlo kasi yung barko nating bibiyahe noon. And then ang estimated passengers ay nasa 2,000 ang outbound passengers natin. Bukas, Huwebes Santo ay walang biyahe sa Northport Terminal at magre-resume sa Biyernes Santo. Batay sa datos ng Philippine Ports Authority o PPA, inaasahang dadagsain ng pasahero ang Batangas Port na pinakamalaking pantalan sa Luzon. Ngayong Miyerkules din kasi diniklara ang half-day para sa government workers at huling araw ng pasok sa pribadong sektor. Ang binomonitor po natin yung magkaabusan ng ticket dahil yun po ang nagkukos ng delay kapag wala ng ticket na mabili doon sa mga ticketing lines. Sinusolusyonan din nilang kakulangan sa biyahe ng barko sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Maritime Industry Authority o Marina na siyang nag-i-issue ng special permits sa shipping lines tuwing peak travel season. May ilang pantalan kasi sa bansa na limitado ang biyahe ng barko. Isa lang yung barkong nabiyahe dyan sa Ojongan. Kaya po, yan po yung ating kino-coordinate ngayon sa Marina saka sa mga shipping lines na kung maaari, baka pwedeng magdagdag sila ng barko. Tansya ng PPA, posibleng tumaas sa 1.73 milyong pasahero ang dadagsa sa iba't ibang pantalan sa bansa sa Semana Santa dahil sumaba ito sa summer vacation, kumpara sa 1.67 milyong pasahero noong isang taon. From April 12, and then ito pong Holy Monday, Tuesday, nasa 800,000 plus na po tayo. So ibig sabihin, maaari po natin malagpasan yung ating forecast. Umapila naman ang PPA sa mga babiyahe pa lang ngayon na agahan ng hanggang sa 3 oras ang pagpunta sa mga pantalan para masigurong may mabibiling tiket sa kasagsagan ng dagsa ng mga pasahero. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nag-inspeksyon sa mga bus terminal sa Quezon City ang hepe ng National Capital Region Police para tiyakin ang kaligtasan ng mga uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Nag-deploy naman ng nasa 800 tauhan ng Highway Patrol Group para sa maayos na daloy ng trapiko. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Siniguro ng National Capital Region Police Office na walang naitatalang krimen o banta ng karahasan sa paggunita ng Semana Santa. Pero sa pag-iikot sa mga bus terminal sa Quezon City, sinabi ni na NCRPO Chief Anthony Abirin at QC District Director Melesio Buslig na patuloy ang mahigpit na pagbabantay ng pulisya. Hindi po kami nagpapakampante
Tuloy-tuloy po yung monitoring namin at coordination po sa ibang intelligence agencies po ng gobyerno. Tuloy-tuloy po yung police visibility. And as a matter of fact, mahigit 10,000 po yung nang i-deploy natin. Aside from yung mga covert securities natin. Isa sa mga tinututukan ng pulisya ay ang ligtas na pagbiyahe ng publiko ngayong Holy Week Exodus. Mahigpit na binabantayan ngayon ng kapulisan ang mga nananamantala tuwing dagsa ang mga taong uuwi ng kani-kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Bukod yan, tinitiyak din na nasa kondisyon ang kanilang mga sasakyan nang sa gayon disgrasya at aberya ay maiwasan sa gitna ng kalsada. Ayon sa 2 dekada ng bus driver na si Alberto, sinisiguro niyang nasa maayos na kondisyon ang kanyang bus bago bumiyahe. Sa dami nga ng pasahero natin ngayon, kailangan ang kaligtasan nila ngayon. Unang-una yung langis, yung gulong, ilaw, lahat halos sa bulubag binabase namin. Kasi nga mahirap siraan sa daan. Nag-deploy na ng mga kawani ng PNP Highway Patrol Group sa mga terminal at mga major thoroughfare. Personal na ininspeksyon ng HPG personnel ang loob ng mga bus at kinausap ang mga driver at konduktor ng mga ito. Kina-check din ultimo yung gulong ng sasakyan, mga dokumento po ng sasakyan, even yung mga other na pwede pong inspeksyonin ng inyong HPG para ma-secure yung mga pribadong sasakyan or even yung mga pampublikong sasakyan. Ayon sa HPG, sa ganitong paraan ay maiiwasan ng mga aksidente sa lansangan ngayong panahon ng uwian para sa Semana Santa. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Muling binuksan sa publiko ang tinatawag na Faith Walk sa Bonifacio High Street sa Taguig para sa isang makadiyos na pagninilay-nilay sa 14 na Stations of the Cross. Katuwang ang sikat na Christian series na The Chosen, ipinakita sa bawat estasyon ang mahalagang sandali sa huling araw ni Kristo na naguudyok naman sa panalangin at pagninilay ng maraming Kristiyano. Ibinabalik ngayon ang Faith Walk makalipas ang 5 taon at bukas ito hanggang April 20, Easter Sunday. Makikita ang Faith Walk mula Central Square Park hanggang sa bahagi ng fully booked. Sa mga magbabakasyon at magninilay-nilay ngayong Holy Week, ingat po tayo mga ka-A to Z. Nagbabala ang Weather Bureau Pag-asa na posibleng umabot sa danger level ang init sa 10 lugar sa bansa ngayong Huwebes Santo, April 17. Batay sa 5 p.m. bulletin ng Pag-asa nitong Miyerkules, inaasahang tatama sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan, maging sa Pili, Camarines Sur. 42 degrees naman ang inaasahan sa Tugigaraw City, Cagayan, Etsague, Isabela, Camiling, Tarlac, Sangli Point, Cavite, Iloilo City at Dumangas, Iloilo, gayon din sa Catarman, Northern Samar at Butuan City, Agusan del Sur. Dito naman po sa Metro Manila, posibleng tumaas sa 40 degrees Celsius ang init sa Naiya, Pasay City. 38 degrees, bahagyang mas malamig, pero mainit pa rin sa Science Garden sa Quezon City. Naitala naman itong Martes ang 50 degrees Celsius heat index sa Los Baños, Laguna. Mahigpit na paalala ng Pag-asa, posible magdulot ng heat stroke kapag pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index na nasa danger category. Pinapayuhan ng Department of Health ang publiko na uminom ng hanggang 10 basong tubig araw-araw, lalo na kung magtatagal sa init ng araw. Ingat po tayo ngayong Semana Santa kay A to Z. Opisyal nang inihain ng Commission on Elections ang petition for disqualification laban sa kontrobersyal na Pasig City Congressional candidate na si Attorney Christian Ayancia. Nanindigan naman ang komisyon na patuloy nitong aaksyonan ang mga pasaway na kandidato. May balitang A to Z si Naomi Almohano. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, Nay, malinaw, nireregla pa. At nalulungkot, minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Ito ang kontrobersyal na biro ni Pasig Congressional Bet Christian Ayancia sa kanyang campaign event noong April 2. Ito rin ang dahilan ng paghain ng Task Force Safe ng Commission on Elections ngayong Miyerkules nang petisyong idiskwalipika na siya ngayong midterm polls. Paglabag kasi ito sa Anti-Discrimination and Fair Campaigning Guidelines Resolution. We wanted to emphasize the importance of safe spaces. Ito po dapat sinusunod, may election man o wala, campaign period man o hindi. So bilang mamamayang Pilipino po
po dapat iginagalang at sinusunod natin ito. Ayon pa kay spokesperson Laudianco, bilang kandidatong nanliligaw sa mga botante para mahalal sa pwesto. Pakita nyo naman po sa amin, marunong kayong sumunod at marunong kayong gumalang sa umiiral na batas. Ito ang kauna-unahang disqualification case na inihain ng task force ngayong halalan laban sa kandidatong nanghahamak sa vulnerable sector. Ayon sa komisyon, maaari pang masundan ang mga iisyuhan nila ng DQ cases kung may sapat na ebidensyang maitatala laban sa iba pang mga lumabag sa resolusyon. Matatanda ang sinabi noon ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na hindi sapat ang public apology ni Sia at desidido sila na sampulan ang mga bastos at pasaway na kandidato para mapanatili ang kaayusan at kredibilidad ng halalan sa bansa. Gayunpaman, sakaling manalo si Sia habang dinidinig ang kanyang disqualification case, maaaring suspindihin ang kanyang proklamasyon o maging stray votes ang makukuha niyang mga boto. Kaya paalala ng COMELEC, iwasan na ang pagiging bastos at kawalan ng respeto para lang magpatawa sa mga kampanya. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Humihingi naman na ng tawad sa publiko si Pasay City Councilor at Mayoral Candidate Edita Manguera matapos umani ng batikos sa kanyang kampanya kaugnay ng pahayag na tanggalin na ang mga Bombay na nagtatrabaho sa Pasay City General Hospital. Ito'y matapos ang inilabas sa show cause order ng COMELEC laban sa kanya para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat masampahan ng election offense o madiskwalipika sa pagtakbo. Pahayag ni Manguera, bumisita kasi siya sa ospital nung nakaraang taon at nakita niya umano ang maraming Indian nationals na nagsasanay roon. Giit niya, maaaring bumaba ang kalidad ng serbisyo dahil sa language barrier. Gayunpaman nilinaw niya na wala siyang intensyong manakit. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang Pasay City General Hospital na mariing kinukundina ang anumang uri ng panlalait o diskriminasyon laban sa kanilang mga kawani. Wala pa natatanggap ng show cause order si Manguera hanggang sa ngayon. Sa iba pang balita, isa ang kumpirmadong patay habang pinaghahanap ang 9 na iba pa matapos tumaob ang isang sand carrier vessel sa katubigan malapit sa Rizal, Occidental, Mindoro. Ayon sa Coast Guard, Southern Tagalog, pasado alas 5 ng hapon nitong April 15 nang tumagilig at tumaob ang MV Honghai 16. Narecover nila ang katawan ng isang 22 anyos na crew member mula sa bridge area ng barko. Agad ring nagsagawa ng rescue operations para sa nawawalang 3 Chinese at 6 na Pilipino. Wala namang agarang banta sa kalikasan na nakikita ang ahensya dahil ang kargo ng barko ay automotive diesel na siyang mas malabnaw na klase ng langis. Gayunpaman naglatag na ng oil spill booms ang ahensya. Samantala, kinumpirma naman ng Blue Max Corporation na ang lumubog na MV Honghai 16 ang siyang tagahako ng kanilang buhangin sa kanilang dredging operations. Dula ng barko ang 7,400 cubic meters ng buhangin na dadalhin sana sa reclamation area sa Manila Bay. Malungkot na balita, pumanaw na ang Philippine Eagle na si Riley, ang agila na unang napisa ng natural sa loob ng halos 4 na dekada ng conservation efforts ng Philippine Eagle Foundation. Kinumpirma nga ang balitang ito ngayong Miyerkules Santo mismo ng organisasyon. Sa lukuyan namang iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagkamatay ni Riley. Huling ibinalita ng foundation ng April 1 ang mabilis na paglaki ng agila at umaabot na ito sa higit 4 na kilo. Buong pasasalamat naman ng foundation sa mga sumubaybay at sumuporta sa buhay ni Riley na anak ng mga agilang sinasinag at dakila. Experience the holiness and blessings ngayong Semana Santa. Kasabayan ng bagong labas na Christian song ng OPM singer-songwriter na si Gary Valenciano. Kakolab ni Gary V, ang pop balladeer na si RJ De La Fuente para sa uplifting rendition ng Laura's Stories of Blessings, ang Blessing. Tamang-tama ngayong panahon ng pagninilay at bilang paggunita na rin sa sakripisyo ng ating Panginoong Jesus para mailigtas tayo sa kasalanan. Out na po ang heartfelt track na yan sa digital music platforms worldwide via Sony Music Entertainment at Waterwalk Records. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes? Abangan sa aming pagbabalik, mga mananampalataya, patuloy ang pagbisita sa mga simbahan ngayong Semana Santa.
At Pinay Racing star na si Bianca Bustamante pasok sa Forbes 30 Under 30 list. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nakaugalian na ng nakararaming Katoliko ang pagbisita sa mga simbahan tuwing Semana Santa. Hindi alintana ang init o pagod. May pakita lang ang kani-kanilang paraan ng pananampalataya, pasasalamat at pagninilay naman ng karaniwang dalangin ng mga namamanata. Ang Balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano. Pakikiisa sa bisita iglesia, pagtitirik ng kandila o simpleng taimtim na pagdarasal. Ang mga ito ang iba't ibang mukha ng debosyon ngayong Semana Santa. Mula pa sa Laguna, Cavite at iba pang bahagi ng Metro Manila ang grupong ito na nagbisita iglesia sa Manila Cathedral ngayong Miyerkules Santo. Hindi nila alintana ang edad at init ng panahon, maituloy lang ang kanilang taunang panata. Isa sa kanila si Nanay Marisa na lubos ang pasasalamat sa malaking biyaya sa kanyang buhay. Ako po bilang sa sarili ko po, naka-siyam na opera na po ako. Nakasurvive po ako sa awa ni Lord. Humingi ka ng tawad at magpasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob sa iyo. Babalik ang biyaya, bibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi man sa pera pero sa kalakasan ng katawan. Aniya, hindi siya magsasawang gawin ito taon-taon at hanggat kaya ng kanyang katawan, sasama siya sa mga bisita iglesia. Si Nanay Sid at Nida naman, maipanalo ang bawat pagsubok na pinagdaraanan at kaligtasan ang dalangin. Ngayong panahon ng pag-asa, jubileo ng pag-asa, sana makasurvive at makaraos kanila sa aming mga pinagdadaanan. Di ba meron sinasabing Big One, yun number one prayer din namin yun na sana hindi si Lord lang ang may alam nun. Ang pamilya naman ni Irene La Vega, dalangin sa Poong Jesus na Nazareno sa Quiapo Church ang tuluyang paggaling ng kanilang bunsong anak na nataon din namang ngayong Miyerkules Santo ang kaarawan. Answered prayer kasi ang turing nila dito, lalo't 10 taon nilang pinagdasal na magkaanak muli. Isa po siyang heart warrior baby. Bali, meron po siyang butas sa puso. Prayer ko lang po sana, pagalo po ng Diyos na maging tuloy-tuloy na po siyang maging hapyo. Paalala naman ng simbahan sa mga dalangin ng bawat mananampalataya, huwag itong bahira ng pagkukunwari, dapat galing ito sa puso. Makasalanan ka man, tanggap tayo ng Panginoon. Wala pong problema sa Panginoon. Pero sana, mula sa ating kusa, sa kusang loob po natin, dalisayin po natin ang ating hangarin. Ito na kasi ang magsisilbing pagbabalik loob sa Panginoon at pasasalamat sa biyayang kanyang ipinagkaloob. Ngayong ginugunita ang Kwaresma, paalala ng simbahang Katoliko, bago magsipag-swimming o di kaya na may gumala kasama ang pamilya o mga kaibigan, alalahanin muna ang tunay na halaga ng Semana Santa. Ito ang pasalamatan ng Panginoon at pagnilaya ng ating mga desisyon sa buhay, lalo na ngayong sari-saring isyong panlipunan ang kinahaharap ng bansa. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Aabot sa halos 300 katao mula sa iba-ibang sektor ang nagprotesta sa Maynila ngayong Miyerkules, kasabay pa rin ng paggunita ng Semana Santa. Bitbit ang mga placard, naglakad ang grupo habang ginagaya ang pasyon ni Cristo sa ilalim ng temang Kalbaryo ng Maralita. Ayon kay Mimi Doringo ng Kadamay, ito ang paraan nila para ipaabot sa gobyerno ang mga hinaing ng may hirap sa buong bansa. Habang hindi naman nila inabot ang Mendiola Peace Arc matapos harangin agad sila ng Manila Police District sa kahabaan ng Recto Avenue. Nasa Semana Santa tayo at syempre kailangan nating ilagay doon sa kalagayan yung mga panawagan ng mga taong bayan. Kaya yan, pinapakita natin na sa bagong panahon natin ngayon, nagpapatuloy yung paghihirap ni Kristo. Ang krus ay yung mga paghihirap na pasan-pasan ng taong bayan hanggang sa kasalukuyan. At kung makikita natin, meron siya nakabalubod na mga alambre. Ito yung pagpapatindi lalo ng kahirapang dinadanas mula sa matinding mataas na presyo ng mga bilihin, mga bayarin, kabaratan ng sahod ng mga manggagawa, kawalan ng suporta sa ating mga magsasaka.
Ngayong Semana Santa, nananawagan si Senator Joel Villanueva sa mga Pilipino na pagnilayan ng halimbawa ni Jesus pagdating sa pagtataguyod ng katotohanan at katarungan. Ayon kay Villanueva, naway gamitin ng mga Pilipino ang mahal na araw upang palaguin ang ugnayan sa Panginoon at isabuhay ang pananampalataya. Kasama dyan ng pagpapatawad, pagpapakita ng kababaang loob, pagtulong sa kapwa at pagmamahal sa bayan. Higit po sa lahat, ipakita natin ang pagmamahal natin sa ating inang bayan. Maging boses din po tayo ng katotohanan, katarungan at katwiran. Gabay ang mga halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa isang sangandaan po ang ating bayan. Sa pagpili po natin ng daang tatahakin, gayon din po ng mga kandidato at grupong nais maglingkod sa mga Pilipino. Nawa po'y hindi tayo mabalot ng kalituhan at malabanan natin ang kasamaang magliligaw sa atin sa landas ng ating Panginoong Diyos. Ilang araw bago ang Holy Week, nagsagawa ang ilang Christian groups ng kanilang taunang Jesus Festival Parade sa Pulang Lupa, Las Piñas City. Hindi alintana ng iba't ibang church groups ang init at nagsagawa ng parada para i-celebrate ang kanilang pag-ibig sa Diyos at makapaganyaya pa sa kanilang pananampalataya. Matapos ang parada at flyering, nagtipon-tipon rin ang mga kalahok para sa non-stop praise and worship. Ito po ay nagsimula po noong 2024, year 2024, sa pangunguna po ni Kapitana Irene Gallardo. Iba't ibang churches, iba't ibang samahan, pero nagkakaisa ng layunin lamang po namin ay mapapurihan si Jesus. Pangalawa, ma-reach out po ang mga churches at magkaroon ng unity. Bumaba ang approval ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte nitong Marso. Ayon sa pinakahuling ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia, mula 42% noong Pebrero, bumagsak na lang sa 25% ng mga Pinoy ang approve sa performance ni PBBM. Samantala, bahagyang umakyat naman ang kay VP Sara Duterte noong Marso kasunod ang pagkakaaresto ng International Criminal Court sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula 52% noong Pebrero, 59% na ito noong Marso na approve sa performance ni VP Sara. Sa iba pang balita, tuloy-tuloy pa rin nga na nagpapasikat ang ube products sa local at international food scene. Kaya naman hindi nakapagtatakang ito ang muling bumida sa 2025 World Food Expo o WOFEX. Mula sa ready-to-use ube pancake mix, ube flavoring at ube powder, bidang-bidang nga ang kilalang ube taste na ito na magagamit ng mga negosyante sa food industry dito sa Pilipinas o maging sa ibang bansa. Ilan pa sa mga bumidang produkto ay ang iba-ibang food colors, food flavoring, baking products at coffee products na perfect para sa mga food entrepreneurs. Sa pamamagitan ng taunang WOFEX na dadala sa mas malaking entablado ang ganitong mga produkto na proudly Filipino-sourced at Philippine-made. Pasok ang Pinay racing star na si Bianca Bustamante sa Forbes 30 Under 30 Europe 2025 sa kategoryang Sports and Game. Kinilala ang 20 anyos na racer dahil sa husay niya sa motorsports. Una rin siyang Pinay na napasama sa McLaren Driver Development Program at sumabak na rin sa Formula 4 at F1 Academy. Bukod sa racing, pinuri ng Forbes ang malawak niyang social media presence na nagbunga ng sponsorships mula sa malalaking brands tulad ng Anastasia, Beverly Hills at Cisco. Ayon naman kay Bustamante, hindi madali ang naging biyahe, pero handa siyang patunayan ng sarili at patuloy na lumaban. Matapos ang F1 Academy, sasabak si Bustamante ngayong Abril sa GB3 Championship. Congrats and good luck, Bianca! Susunod sa showbiz, ni Ana Guerrero, nakakolab si BTS J-Hope sa isang TikTok dance. At JK Labajo reunited sa kanyang The Voice coach na si Bamboo. Manatiling nakatutok, kayo nanonood ng Balitang A to Z. Hataw kung hataw!
Amazed nga ang lahat nang makakolab ng content creator at dancer na si Niana Guerrero, si BTS, J-Hope sa isang TikTok dance. At JK Labajo, reunited sa kanyang The Voice coach na si Bamboo. Ang chika sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Hobie meets Niana. May nauna na sa pila kay J-Hope nang makakolab ng content creator at dancer na si Niana Guerrero ang BTS member na si J-Hope na kamakailan lamang ay nag-concert pa dito sa Pilipinas. Mismong si Hobie ang nag-upload ng dance collab nila na yan ni Niana sa kanyang TikTok. You know you're just my type. Gotta get you cause you know just what I like. Sinayaw nila ang Mona Lisa na hit pop song ni J-Hope. Ang collab na yan, highly anticipated ng kani-kanilang fans. Isa rin si Niana sa Pinoy Armies na nanood ng concert sa MOA Arena ng Manila leg ng Hope on the Stage concert. Sana all! Samantala, Camp Kawayan is waving. Nakasamang muli ni Juan Carlos Labajo ang kanyang The Voice Kids coach at OPM rock hitmaker na si Bamboo. Sa Instagram, very proud na ibinahagi ni JK ang ilang snaps na nakasama niya ang dating coach. Ang ilang netizen napa-throwback at kinumpara ang little JK sa ngayon. Time flies so fast, ika nga. Matatandaang nag-audition si JK sa The Voice Kids Season 1 kung saan naging coach niya ang dating vocalist ng River Maya. 2 more collab please, JK and Bamboo. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Pansamantala po munang hindi mapapanood ang balitang A to Z sa Huwebes Santo at Biyernes Santo bilang pagbibigay daan sa paggunita ng mahal na araw. Gamitin po sana natin ang mga susunod na araw para magnilay-nilay, manalangin, magpatawad at alalahanin ang sakripisyo ni Hesukristo para iligtas tayong lahat sa ating mga kasalanan. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.